okay na yun. Well, kung makapal yung mukha mo. Libre na yung 10,000 ko. When something na masyadong madali, yung access, nagiging tempting talaga yun. Oo nga, no? Oo, so yun. Okay lang sana in a perfect world ko. Sige, dagdag tayo ng OLA, tapos ganito. Pero what if bigla ka lang hindi i-approve? Kasi nagsabay-sabay na yung lahat mong OLA. Yung tinatapal mo. Oo. Hindi na, wala ka ng pangtapal kasi yung bigla ka na... hindi na-approve yung pangtapal mo. Paano What if yun? hindi na na-approve yung pangtapal mo? Paano na yan? So, dyan na yung nagsisimula yung kalbaryo usually yung kalbaryo. Eh, syempre, dahil kinukulit ka, parang nasa-stress ka na dahil ganito, sino bang gustong magbayad sa isang app na, alam mo namang, hindi ka na pautangin, bakit tapos masyado. hindi ka ba makabayad? Ano bang nangyayari? Well, may mga online loan platforms na kahit na registered or legit, quote-unquote, yung collection practices nila masyadong makulit eh. To the point na parang ang iba, nag-off na ng SIM or Paano ko ba kinukulit? tatawagan. So tawag lang ng tawag? Oo, may mga ibang OLA na tatawag yan kahit na natawagan ka na once during that day, paulit-ulit ibang agent na naman yung tatawag sa'yo. So, Paano pag hindi mo na lang, i-set mo na lang yung phone mo na hindi tumanggap ng tawag, hindi ba hindi na makulit yun? Doon na papasok yung yung pangungulit nila sa mga contact references mo. Okay. May ibang mga OLA na kahit na yung binigay mo, for example, reference mo is 3 lang. Kaso, nakikita kasi nila kung sino yung nasa phone book mo eh. Kaya may mga pasaway na OLA na nagte-text na sa lahat ng nasa dyan or tumatawag na until such time na kung ano-ano yung mga sinasabi. Pwede ba yun? Well, ganun yung model nila eh. Kaya importante na dun tayo sa OLA na alam natin Ano ba yung mga sinasabi nila? ko lang yung isa sa mga shinare din ng mga viewers natin, no? Na very, very common na pinapadala ng mga OLA na pasaway. Hindi naman sa naririnig din ganyan eh. hindi naman sa nilalahat kasi harassment. Oo. Hindi naman sa nilalahat ko pero may OLA talaga na ganito yung mga sinisend. Tulad na lang nito. Good day. Ma'am, sir. You are summoned to attend the preliminary court hearing scheduled on January 20, 1 p.m. in small claims for a violation of Article 3. Yung, alam niyo yung ganon. Tapos arrest daw. Pag hindi daw siya dumalo, may arrest warrant daw na i-issue sa kanya within 48 hours. Nagbibigay ba ng arrest warrant yung small claims? Siyempre hindi. Kasi kung small claims, kung talaga bang mag-small claims sila, this is just a civil case. Hindi ka makukulong yan. So, paano yan? Like, civil lang. So, totoo bang ginagawa nila na nagpa-file sila ng case? Sa mga OLA, napasaway, hindi totoo. May narinig ka na bang nag-file talaga ng case? May mga. Pero sa mga OLA na yung pa 2,000, 5,000 lang. Magkano ba binibigay na loans ng mga OLA? Typically, nasa depende sa OLA, pero let's just say on the average, kada user siguro, mga around 10,000 eh. Ay, malaki din pala. Oo, malaki na rin. So, pero yung iba, lumulobo dahil pag na-OD ka, pinapatong nila yung mga daily interest like 3%, 5% per day. Eh, alam naman nila, hindi naman talaga sila magpapa-small claims kasi pag nagpa-small, alam mo, di ba, pag nag-small claims, wala nga abogado pero may filing fee. Oo. Maglalaan ka ng oras, tao na maglalakad nun. Paano yun if nasa province ka? Yun, isa rin yan. Paano nila i-case yun? Lalabas na kung talagang gagawin nila yung small claims na yan, gagastos sila ng mas malaki kaysa sa utang na pwede nilang makolek sa'yo kung tama lang yung collection process nila. Kaya dun pag 10,000 lang yung utang mo, may filing fee pa filing fee sila, but I mean, if yung office nila nasa Manila and nasa labas ka ng Manila, kailangan pa nila magpadala ng tao sa lugar mo. Oo, isa pa yan. Tapos, pamasahe ng tao. Hindi ba dumadaan sa barangay yan? Hindi rin sila pwedeng magbarangay. So, kasi alam ko pag may utang, idadaan mo muna sa barangay para ma-summon at... Yan kung ikaw, tsaka yung yung dalawang parties involved, yung may utang at yung naniningil belongs to the same city or barangay. Okay. Pwede silang mag-usap sa barangay. So pag OLA, walang barangay-barangay.
Hindi sila i-entertain sa barangay. Ang dami ko ng... So, kailangan mag-small claims sila agad. Kung seryoso sila, pwede silang mag-small claims. Kasi for amounts less than 1 million, pwede silang mag-small claims. Diretso na, kahit na walang abogado involved, mag-file sila. Kaso nga lang, yun nga, gagasto sila ng tao, magpa-filing fee sila. If they file a small claims sa'yo na nasa Cebu ka, saan yung hearing? Yan yung hindi ko na alam. Parehas lang. Magre-research pero hindi ko alam. Kaya nga, If if they pursue talaga, paano yung hearing? Exactly. Tapos And 10,000 kung talaga- lang yung utang mo. Kaya nauuwi sila sa pananakot, mamempressure, kasi alam naman nila na it's not possible for them to do that. Diba? Ah. It's not, So usually, ano nangyayari pag, example, ako, umutang ako ng 10,000, they start calling me, harass sa akin, and text, blah, blah, blah. And then, nag-change ako ng SIM, for example, or kasi ayaw ko na mag-deal sa 24 calls per day, di ba? Okay na yun. honestly, yes, good luck. Kaso, So, kawawa naman. okay na yun. Well, kung makapal yung mukha mo, Libre na yung 10,000 ko. kung makapal yung mukha mo, pwedeng-pwede. Kaso ito naman, may consequence naman